Sa pagtatapos ng araw, narito na ang mga nakalap na maiinit at rumaragasang balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 at A-Tra Media Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolits Laurenio, ang inyong tagapagbalita. Balita alas 4. 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 Magandang hapon, Pilipinas! Narito na mga detalye ng ating mga balita para sa ating balitang alas 4. Ako naman ang inyong tagapagbalita, Tolits Rapido Laurenio. Ngayon sa ulo ng ating mga balita, 2016 polls tuloy naman ayon sa Malacanang. Term extension ni Pinoy, pinabulaan na naman ang palasyo, bunsod na rin sa posibilidad ng no election sa 2016. Isandaang presidential aspirants binura naman ng COMELEC. Duterte, personal na mag-ahay na COC ngayong araw. Department of National Defense at AFP tutol sa planong Freedom Voyage. Pasahe sa Holiday Express bus ibababa. PNP tukoy na ang election hotspots. MMDA Netizen Watch inilusad naman versus pilyong motorista. Babala, mga lalawigan apektado ng red tide. SWS survey kung saan ang una si Duterte, mababa ang kredibilidad. Magtaas naman sa presyo ng Noche Buena items, itinanggi. Yan ang ulo ng ating mga detalye para sa ating balita ngayong alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. 5 minuto na ang nakalipas. Ngayong alas 4 ng hapon, narito na ang ating mga detalye. Hiniling ng kampo ni Senador Grace po sa COMELEC na baliktarin na naging desisyon ng COMELEC 2nd Division na nagdedeklarang hindi siya qualified na kumandidato sa pagkapangulo sa susunod na taon. Ito ay sa pamamagitan ng 63 pahinang motion for reconsideration na inihain naman ng kampo ni Pao sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Attorney George Garcia. Sa kanyang motion, igilid ni Pao na nagkaroon ng error in judgment at grave abuse of discretion ang COMELEC 2nd Division. Hindi raw kasi kinonsidera ng COMELEC ang mga isinumite nilang ebidensya na magpapatunay na mahigit 10 taon nang naninirahan sa bansa si Po, kaya naabot niya ang minimum residency requirement para tumakbo sa pagkapangulo. Paliwanag ni Garcia noon pang May 2005 o isang taon bago ang reacquisition ng kanyang Filipino citizenship ay residente na ng Pilipinas si Po. Nagawa umanong matugunan ni Po ang mga requisitos para maging residente o mag-establish ng domicile sa Pilipinas at ito ay ang pagkakaroon ng pisikal na presensya sa Pilipinas. Ang intensyon na permanente ng manirahan sa ating bansa at tuluyan ang talikuran ng Amerika bilang kanyang former domicile o tirahan. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Samantala naman, nangako naman si Vice Presidente Jejomar Binay na hindi gagalawin ng bank account matapos na mabigo ang Anti-Money Laundering Council na makakuha ng freeze order sa account ng Vice Presidente. Ayon naman kay Attorney Rico Cuico, spokesperson ng Binay, tiniyak mismo ng Binay na hindi gagalawin ng bank account matapos na tinanggal ang 20-day Provisional Asset Protection Order. Patunay umano ito na walang itinatago si Binay sa kanyang account. Giit nito, ihintay ng Vice Presidente na marisolba ang nasabing issue bago galawin naman ang naturang asset. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4.
Oras natin sa buong Pilipinas. 4 na minuto o make that 8 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Dumako na tayo sa mga live update naman mula pa rin sa field, mula sa ating mga RJ Patrollers. RJ Patrol! Samantala, bago Duterte, tatawaging Santo Rodrigo. Ayon naman kay Senador Coco Pimentel. Ang update ng balitang yan, ibibigay naman sa atin ni RJ Patroller. Numero 2, Jojo Sikat, detalye. Sinabi ng Pangulo ng PDP Laban na si Senador Aquilino Coco Pimentel III na bagong katauhan itong si Davao City Mayor Duterte ang harap sa publiko sa mga susunod na mga araw. Ayon kay Pimentel, isang Santo Rodrigo na ang kanilang makakarap at mapapanood sa telebisyon sa mga susunod na panayam na pambato ng PDP Laban sa pampanguluhang halalan. Inamin ni Pimentel na nangako na si partido itong si Duterte at maging sa Commission on Election na iiwasan na ang pagmumura sa publiko. Hinikayat naman na senador ang publiko na obserba ng bagong Duterte sa mga susunod na panayam na maaaring tawagin ng Santo Rodrigo. Sa isyu naman ng pambababae ng alkalde, kung saan inamin na apat ang asawa nito, pinayo naman ni Pimentel na huwag nang dagdagan pa ni Duterte ang babae nito. Mula sa Senado, ito si Jojo Sikat, RJ Patroller, numero 2, para sa DCRJ 810, 8 Media, ang impilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. 10 minuto na makalipas ang ika-4 ng hapon. Nasa 100 presidential aspirants naman o yung mga naghain ng certificates of candidacy sa pagkapangulo ang idineklarang nuisance candidates ng Commission on Elections at hindi pinayagan lumahok sa May 2016 national elections. Ayon maging COMELEC Chair Andres Bautista, nagdesisyon ang poll body na ideklarang nuisance na nasabi mga kandidato dahil sa questionable ang inihain ng mga itong COCs tulad ng walang kakayahang mga kampanya. Tumanggi naman ng COMELEC na ilabas ang pangalan ng mga tinukoy na nuisance candidates. Noong nakalipas sa buwan ay sinimula ng COMELEC na salahin na lista ng mga inihaing COC na mga tinawag na nuisance candidates. Ayon naman sa 130 kandidato or aabot naman sa 130 kandidato ang naghain ng kandidatura para sa pinakamataas na posisyon sa pamahalaan sa main office naman ng poll body sa lugar ng Intramuros, Maynila. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Nakatagda namang desisyonan ng Nationalist People Coalition o NPC ang i-endorso o kung i-endorso si Senador Grace Poe bilang presidential candidate sa 2016. Ayon kay NPC spokesperson and Quezon Representative Mark Enverga, naniniwala ang NPC na kwalipikadong tumakbo sa eleksyon si Senador Poe sa kabila ng kanyang panibagong disqualification ng Commission on Elections o COMELEC 2nd Division. Dagdag pa ni Enverga, nakabilang pa rin si Poe sa deliberasyon ng Executive Committee para sa kanilang i-endorsong Pangulo. Una nang inihayag ni Enverga na ang pagtakbo ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte ang isa sa mga dahilan kung bakit hindi pa nakakapagdesisyon ang NPC sa susuportahang Pangulo sa 2016. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. 12 minuto na makalipas sa ika-4 ng hapon. Samantala, patuloy pa rin ang pagbuhos ng mga detalye mula pa rin sa ating mga RJ Patrollers mula pa rin dyan sa field. RJ Patrol! Lunch and meeting naman sa Malacanang, dinaluhan ng 160 kongresista. Ang target, ang pagpaasa ng Bangsamoro Basic Law. Nasa linya natin, RJ Patroller numero 3, Felix Tambongco. Detalye, Felix!
Kinumpirma ni House Majority Leader Neptari Gonzales II na mismong si Pangulong Aquino na ang nakiusap sa mga kongresista sa natitirang sesyon para matuloy ang debate sa panukalang Bangsamoro Basic Law. Ayon kay Gonzales, sumaabot sa may 160 mambabatas ang dumalo sa luncheon meeting na ipinatawag ni Pangulong Aquino sa Malacanang kanina. Sa naturang tulong na tumagal na may 40 minuto, walang direktang apila ang Pangulo para sa BBL, subalit sinabi nito na ito na ang tamang pagkakataon para ipasa ang nasabing panukala. Sinabi pa ni Gonzales na titingnan nila ngayong hapon kung tumalab sa mga kongresista ang naturang panawagan ng Pangulo. Sa kasalukuyan ay nakabindin pa rin ang period of interpellation ng BBL sa Kamara de Representantes. 18 kongresista pa nakapila para magtanong, subalit maaari umano itong mabawasan ng 7 at minumungkahi rin nila na iklian ang pagtatanong upang may habol pa ang panukala bago ang Christmas break sa isang linggo. Sa formal na pagbubukas ng sesyon ngayong hapon, iyam na kongresista lamang ang nakatayo sa loob ng plenaryo. Mula sa Kongreso, ito naman si Felix Tambong nag-uulat para sa DZRJ 8 Night Media, ang impila ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. 13 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Sa pagpapatuloy ng detalye ng ating mga balita, nilinaw naman ang Commission on Elections na hindi pa nila pinaghahandaan ang posibilidad ng pagpapaliban ng eleksyon dahil mahalagang matuloy pa rin sa ikalawang Lunes ng Mayo ang botohan dahil ito ang tinatakda naman ng konstitusyon. Sinabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista, maliban sa ihahay nilang komento, magsusumite rin ng COMELEC ng liham naman sa Korte Suprema. Ito ay para hilingin na bawiin ang temporary restraining order laban sa no bayo, no boto dahil malaki ang magiging epekto nito sa kanilang paghahanda sa nalalapit na eleksyon. Bukod kasi sa mga i-imprentang balota, kailangan din nilang gumawa ng pagbabago o adjustment naman sa mga kakailanganing supply at sa bilang ng mga uupong Board of Election Inspectors. Kasabay nito, una nang tiniyak ni Bautista na hindi magaganap ang pinangangambahang no-L o no elections scenario. Subalit sakali mang mahirapan silang maremedyohan ang mga problema sa paghahanda sa eleksyon 2016, posibleng may magpalibad lamang ang eleksyon. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. 15 minuto na makalipas ang alas 4 ng hapon. Isa pang report mula pa rin sa field. RJ Patrol! Senador Bongbong Marcos, hangad na paigtingin ang susunod na administrasyon ang paglaban naman sa droga at krimen. Nagbabalik sa linya natin, RJ Patroller numero 2, Jojo Sikat, detalye. Yes, nananawagan nga itong si Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa lahat ng presidential candidate na kung sino man sa kanila ang papalari na susunod na Pangulo ng Bansa, iniling na Senador na dapat paigtingin pa ang kampanya laban sa illegal na droga at paglaganap ng krimen sa bansa. Nangangambang Senador sa kasalukuyang kalagayan ng bansa kung saan lumabas sa isang survey na nagpapakita ng droga at krimen ang una at panglima sa mga pangunahing pangamba ng karaniwang mamamayan. Ipinunto nitong si Marcos na ayon mismo sa Philippine Drug Enforcement Agency, mahigit sa 20% ng 42,020 ng barangay sa bansa ang nagkaroon ng insidente kaugnay sa droga. Samantalang sa National Capital Region naman na itala ang 92 o 72% ng mga barangay ay apektado ng illegal na droga. Iba dito sinabi ng mambabatas na tumaas ang bilang ng krimen na mahigit 3 beses mula 2010 hanggang 2014. Ayon naman kay Marcos, dapat na unang mga otoridad ang paghuli sa mga big-time syndicate at mga drug lords sa halip na mga pipitsuging tulak ng droga sa lansangan. Iginiti ng Senador na dinaimbestigahan at disiplinahin ng ilang tiwaling otoridad upang maayos na ang bulok ng sistema kung saan ang ilan ay lumalabas na protektor pa ng illegal na droga. Sa Senado, ito si Jojo Sikat,
RJ Patroller numero 2 para sa DCRJ 810 Tri-Media, ang impilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol! Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Una mga detalye lamang yan ng ating mga balita ang inyong nasaksiyan. Matutunghayan ang ikalawang bahagi naman ng ating balitan. Makalipas naman ang ilang mga paalala, ang mga RJ Patrollers na patuloy pa rin nakakalat nationwide, kung saan patuloy pa rin sa magkalat ang mga detalye ng ating mga balita ngayong hapon na ito ng Martes. Itolik si Rapido Laureño at ang sinid pambalitaan ng DCRJ muli magbabalik sa ilang saglit. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 4:18. This time check is brought to you by IB Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Mahirap ang pagtatricycle. Halos sakto lang kita ko para sa pamilya. Dati naisip ko, paano kung magkasakit o maaksidente ako? Buti na lang, ang tuna namin nag-SSS Alcansya Program. Barya-barya, araw-araw. Kayang maipon, buwan ng kontribusyon. Ipon kong mas may pakinabang. Ngayon, kampante na ako. Buti na lang, may SSS. Araw-araw ipon, proteksyon sa biyahe. Mga kasama, mag-SSS Alcansya Program na. Punta na sa pinakamalapit na SSS branch. Pasko kami namamasko. Pasko ng Fruity Pop at Pochi, Frutos at ng Champi, lamig ng iFood, kilig ng Be-Fresh. Inuman mo pa ng may juice at mainit na Chopwick. Bigyan mo pa ng Monami, Yummy at so lucky. Pasko kami namamasko. Maligayang Pasko po mula sa Colombia. Ho, ho, ho! This is RJ. I'm going to have a free concert on Taguig Day, December 8, Tuesday, 5 p.m. Market, Taguig Activity Center. I will see you there. You can buy my CDs, my DVDs, my t-shirts, and other paraphernalia of RJ history, plus a whole line of RJ guitar items. Buy an RJ guitar and guitar accessories right there at the concert at special discount prices. Let's rock and roll in Taguig on Taguig Day, Market Activity Center, December 8, Tuesday. This is RJ saying, rock and roll with me. December 8, Tuesday. Sponsored by RightMed, Bawal Lang Mahal, and Coco Life, Tri-Media freedom to Broadcasting live your Network. life. Ako po si Joey Falcon ng programang Ocho Derecho na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ako, si Dr. Charlie Mendez ng programang Klinika on Air na pabati sa inyo ng isang maligayang Pasko, masaganang bagong taon. Ako, si Tolits Rapido Laureño ng Balita sa Tanghali at Balitang Alas 4 ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon. Ako po si Shalala ng programang Shalala and Friends na bumabati ng isang maligayang Pasko at masaganang bagong taon! Woo! Mula sa Tri-Media Broadcasting Network, Maligayang Pasko at maligong bagong taon! Mga pinakahuling kaganapan sa maghapon, mga nagbabagang impormasyon, alamin, pangungunahan ng inyong tagapaghatid balita, Tolits Laureño. Balita, alas 4, ihahatid ni Tolits Laureño, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon, dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng Tri-Media Broadcasting Network. Alas 4 na sa pagtatapos ng araw. Narito na ang mga nakalap na maiinit at rumaragasang balita sa loob at labas ng bansa mula sa silid pambalitaan ng DZRJ 810 at Tri-Media Broadcasting Network. Narito si Rapido Tolits Laureño, ang inyong tagapagbalita. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4.
Balita alas 4. Oras na 22 minuto na makalipas naman ang ika-4 ng hapon. Sa patuloy ng mga detalye ng mga balita, isa munang report ang ating tatanggapin mula pa rin sa ating mga RJ Patrollers mula pa rin dyan sa field. RJ Patrol. Pangatlong batch ng Cadet Engineering Program naman ng DPWH, inilunsad na sa linya natin RJ Patroller numero 1, Nestor Gagitla. Detalye. Muling inilunsad ng Department of Public Works and Highway ang Cadet Engineering Program na naglalayong magsanay ng mga batang inyenhero na nais maglingkod sa tao bilang empleyado ng DPWH. Kamakailan lamang ay pinakilala na ang napiling mga batang civil engineers na magiging membro ng ikatlong batch ng Cadet Engineering Program at dadaan sa masusing 6 na buwang pagsasanay. Sa ikatlong batch naman ay binuo ng 44 na civil engineers na may edad na 21-25 na napili mula sa libo-libong aplikante. Sa 44 na napili, 29 dito ay lalaki at 15 ang engineero na mula pa sa iba't ibang panig ng bansa. Ang Cadet Engineering Program ay inumpisahang programa ni Secretary Rogelio Singson sa DPWH noong taong 2013 para makahanap ng tapat, karapat-dapat at magandang ehemplo ng empleyado ng ahensya. Ito si Nestor Gagitla para sa DZRJ 810 8 Media, ang hempilan ng bawat Pilipino. RJ Patrol. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. 24 na minuto na makalipas naman ang ika-4 ng hapon. Magandang balita. Ipapatupad naman ang rollback sa presyo naman ng produktong petrolyo ayon Disyembre 8, Martes. Simula alas 12 ng 1 na madaling araw, epektibo ang tapias presyo na 0.50 naman sa kada litro ng diesel, 0.70 naman sa kada litro ng kerosene sa mga kumpanyang Sea Oil, Flying V at Petron. Alas 6 naman ng umaga naman, epektibo na ang parehong rollback ng kumpanyang Shell. Sa parehong oras din, ipinatupad naman ng Phoenix Petroleum ang 0.50 bawas presyo naman sa diesel. Wala namang paggalaw sa presyo ng gasolina. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Nahiwalay na balita, natukoy na ng Philippine National Police sa mga lalawigan na mayroong mataas na posibilidad na magkaroon ng mga karahasan sa panahon ng halalan. Ay kay PNP Chief Director General Ricardo Marquez, tukoy na umano ang 7 mga priority provinces sa panahon ng eleksyon. Makaraang nagpulong ang PNP, Armed Forces of the Philippines, kasama naman ang Commission on Elections nitong nagdaang linggo. Bagaman hindi tinukoy ni Marquez kung alin mga probinsya mga ito, sinabi naman ng opisyal na ito ang magiging most challenging para sa kanilang hanay na mapanatili naman ang matiwasay na halalan. Kasama din pinanggit ng opisyal na mas bumaba ang pila ng mga election hotspots ngayong taon kumpara naman sa 15 noong 2013 elections. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. 26 na minuto na makalipas ang ika-4 ng hapon. Isa muling report ang ating tatanggapin mula pa rin sa ating mga RJ Patroller. RJ Patrol. Ang ating mga RJ Patroller naman kung saan patuloy na kumakalap ng mga detalye. Kung saan naman, narito naman sa ating linya ngayong hapon ang ating traffic.com. Izquierda. Lagay ng lansangan. Daloy ng trapiko. Izquierda. Alamin natin kalagayan ng ating mga lansangan sa Kalahang, Maynila. Nasa linya natin mula sa traffic.com, Tina Arevalo. Tina? Hi! Hi, Sir Tolitz. Anong meron?
Well, today ay nagsa-celebrate tayo ng Immaculate Conception. So, asahan ng mga motorista natin na marami ho kasing mga prosesyon na nakaschedule, like dito ho sa may EDSA, yung galing ho ng EDSA Shrine. Dadaan sila ng EDSA sa ngayon sa may northbound, nandyan na ho, kakanan yan sila bandang Corinthian, papasok sila ng Corinthian Gardens. So konting tiyaga lang dun sa mga motorista natin along Ortigas Avenue, yung galing ho dito bandang Green Meadows at lalabas ng EDSA. Pero yung bandang Lasal talaga ay napaka-traffic pa rin hanggang sa mga oras na ito. At yung mga taga-Pasig po, asahan nyo rin ang abala din or iipat din kayo sa traffic, kaya marami hong mga kalye dyan ang pinapaiwasan din sa area sa may Caruncho Avenue, sa may Dr. Sixto Avenue, yung loob po ng Pasig dahil naman sa may mga isasarang kalye dyan. Again, yan pa rin ay to give way to the Immaculate Conception Cathedral Procession mamaya po, alas 6 ng hapon. At yan pa rin po ang pinakahuling ulat trapiko mula dito sa traffic.com. Ako po si Tina Arevalo para sa 810 A-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Izquierda. Lagay ng lansangan. Daloy ng trapiko. Izquierda. 4 Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Sa patuloy na detalye ng ating mga balita sa Balitang Alas 4. Patuloy na good news, magbababa ng halaga ng pasahe ang mga Holiday Express bus na bumabaybay naman mula sa Quezon City patungong Makati City. Ito ay matapos langawin ng proyektong ito ng Department of Transportation and Communications sa unang 3 araw ng implementasyon ng proyekto simula pa noong Sabado. Ayon naman sa Department of Transportation and Communications, simula ngayong araw, Martes, magiging 64 pesos na lamang ang pamasahe naman mula sa SM North EDSA patungong Glorieta 5 sa Makati City at vice versa naman mula sa dating 80 pesos. Magiging 60 pesos naman ang pasahe mula naman sa may Trinoma Mall sa may Quezon City hanggang sa Park Square mula naman sa orihinal na 80 pesos. Samantala, dating 60 pesos na bayad sa pasahe mula SM Mega Mall patungo naman sa Park Square ay magiging 50 pesos na lamang. Umaasa naman ang DOTC na tatangkilikin na ito ng mga commuters sa mga susunod na araw. Simula noong Sabado, inumpisahan ang proyektong Holiday Express Bus na layon sanang magkaroon ng terminal to terminal na paghahatid ang pasahero sa kahabaan naman ng EDSA. Gayunman, hindi ito ganon tinangkilik ng mga mananakay. Reklamo ng ilang mga sumakay sa express bus sa yellow lane o bus lane pa rin tumadaan ng mga ito, kaya napipilitan pa rin huminto sa oras na may sasakay ng pasahero sa mga nauunang bus. Dahil dito, umaabot pa rin sa 2 oras ang biyahe mula Quezon City hanggang sa lugar naman ng Makati. Balita alas 4. Balita alas 4. Balita alas 4. Alas 4:31 na ng hapon. Sumay nyo ang kabuuan ng ating mga balita. Kumpul-kumpul ng mga detalye ang inyong nasubaybayan at natunghayan. Mga detalye pa rin mula pa rin sa ating mga RJ Patrollers. Patuloy pa rin natin niyang isasambulat para sa lahat ng mga nag-aabang. Magbabalik bukas sa ganito ring oras ang inyong palitang alas 4. Samantala naman alas 12:30 magbabalik ang inyong palitan, ang silid pambalitaan ng DCRJ. Kapiling naman si Miguel Hill at Tolitz Rapido Laurenio. Sa pangalan ng mga RJ Patrollers natin mula sa Senado at mula sa may Korte Suprema, ganoon din sa may COMELEC, ako ang inyong naging tagapagbalita, Tolitz Rapido Laurenio, at ito ang silid pambalitaan ng DCRJ 810 AM, A-Try Media Broadcasting Network.